So, mga kapatid ang pag-ibig kasi, mga kapatid, hindi lang sa bibig lang nanggagaling yan. Kailangan may gawa. Sabi nga po, patayin ka naman para tayo walang gawa. So, ganun din po ang pag-ibig, ano? Pwede bang mahal kita pero hindi ka naman nag-e-effort. So, kaya gusto ng Lord, mag-import din tayo, mga kapatid. Hindi lang po, sabihin mo lang mahal mo ang Panginoon, pero hindi naman makita sa buhay mo, mga kapatid, ano? Kapatid, hindi natin kayang dayain ang ating tanong. Kaya natin dayan ang ating sarili, pero ang Panginoon, hindi natin kayang dayain, no? Sabi nga po doon sa 1 Corinto, no? Chapter 13, verse 4 to 7, sabi ko, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin, o mapagtaling ng samahan loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisi kapag tiwala sa Diyos. Ano po? Nagtitiwala po sa Diyos at puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Yan po ang tunay na pag-ibig. Nagtsatsaga po tayo hanggang wakas. So, sample ka lang po sa isang pamilya po, ano? Pag po ba nakita nyo na isang pamilya hindi nagkakasundo, nakikita nyo po ba sa sentro ng pamilyang yun ang Diyos? Hindi po ba wala? Kasi walang pag-ibig, ano? Sabi nga po, ano, nandun po yun, kailangan po natin magpatawad. Kailangan natin yakapin ang bawat isa sa pamilya, kahit sa mga kapatid natin sa pananampalataya, no? Mga kapatid. So, ipakita natin kung gaano tayo minahal ang Panginoon. So, lagi pong makita ang Diyos, ano? So, sabi nga, lahat po tayo templo ng Diyos, kaya po tayo nilalang, no? Para po tayo magpuri sa Panginoon. Pero, pwede bang i-accept mo lang na ikaw? Kailangan din makita mo rin sa kapwa mo ang Diyos para makita niya yung pag-ibig na ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung kaligtasan, no? Hindi lang po tayo, mga kapatid, na tinubos lang sa ganun lang, no? Mga kapatid, na tinanggap na natin ang ating Panginoon, ang God the Savior, no? Pero wala yung obey, hindi pa tayo natututong sumunod, hindi po tayo nagpapasakop sa Diyos. Kailangan magpasakop po tayo sa Diyos. Yun po ang totoong pag-ibig. Yun po yung totoong nananahan ka sa presensya ng Diyos, nananahan ka sa kanyang salita. No? Hindi po tayo umiibig sa ating sarili. Ano? Ibigin po natin ang ating Panginoon para po tayo maunawaan natin kung ano yung kahalagahan ng pagkatawag sa atin na anak ng Diyos. Amen, no? Sabi nga po, no? Ano po ba yung bilin sa atin ng ating Panginoon? Laging paalala sa atin ng ating Panginoon. Basahin ko po doon sa 1 John, no? Chapter 4, verse 7 to 10. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ano? Amen. So, yung sinasabing pagmamahal, ano? Lahat puro ng nagmamahal, ano? Sabi nga po, magmahalan tayo. So, iwasan po natin yung hidwaan. Iwasan po natin yung hindi pagkakaintindihan. Iwasan po natin yung magiging makasarili. So, hayaan po natin nananaig lagi ang Panginoon Hesus sa buhay natin. Kasi siya po yung pag-ibig. Siya po yung pinagmulan ng lahat. No? Kasi nga po, kung walang pag-ibig, nasaan po tayo ngayon, mga kapatid? Hindi po ba walang pag-ibig sa ating mga buhay? Hindi po ba nasa dilim tayo? Kung hindi tayo inabagan at kinawaan ng Diyos, kung hindi tayo minahal, ano po? Mari pong nasa line tayo na makasalibutan, hindi natin nauunawaan ano yung pagkakatawag sa atin bilang anak ng Diyos. Ano po? Sabi nga din po doon sa itan, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? Bakit po? Ano? Kasi kung lagi kang napupuot sa kapwa mo, pupuot ka sa kapatid mo, hindi ka matatawag na umiibig sa Diyos, hindi ka matatawag na anak ng Diyos, mga kapatid. Dinadaya mo ang sarili mo. No? Sabi nga po, ang ating Panginoon ay ang ilaw at ang kaligtasan. So, pag po tayo nagniningning, baga nakikita sa atin yung presensya ni Lord, pag nakikita sa atin yung mabuti ka, maaliw, yung nakikita sa ibunga ng banal na espiritu, yung tawag doon, yung pagiging, diba, yung kabaligtaran ng mabugnutin, maamo, mga kapatid. Makikita sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, isa yun, no? Kung may kaguluhan, isa ka sa naan doon, pero ikaw yung may pagpipigil sa sarili, ikaw ba hindi ka makikipag talastasan, hindi ka makikipag-diskusyon sa kanila, kasi alam mo, meron kang Kristo na anak ng Diyos. Alam mo, may pag-ibig na nagmumula sa iyo. So, ikaw yung maging ilaw. Ikaw yung maging daan para sa kaligtasan sa kanila, ano? Kasi po, inabot ka ng Diyos. Ano po, sabi nga sa 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng isugon niya sa mundo. Ang kanyang kaisa-isang anak
upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya, no? Ano po yung buhay na binigay sa ating Panginoon, yung habag, yung awa, yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, no? Ito ang pag-ibig na hindi, sabi nga, ito ay pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Ano po? So, mga kapatid, napakahalaga, no? Na maunawaan natin kung paano tayo inibig ng Diyos. Ano po yung pag-ibig? Ano yung kaganapan para tayo naligtas? Ano yung bahagi mo bilang anak ng Diyos, mga kapatid? Paano ka naging kabahagi sa pag-ibig ng Diyos? Paano ka nakakabahagi bilang anak ng Diyos? Ano? So, yun. Purihin po ang ating Panginoon. So, sabi nga, naging handog upang mapatawad ang ating kasalanan. Amen. So, yun po. Ano po? At dako naman po tayo sa chapter 2. Ano po? Verse 2. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Amen. Ngunit alam natin pagdating ni Kristo tayo maging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. 3. Kaya nga, ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Amen. So, ang Diyos ay marangal. Ano po? Holiness. Holy, malinis. Kumbaga, napakalinis. Ano? Siya yung Diyos. Siya yung naging tao na banal at malinis sapagkat sa Diyos. Ano? So, hindi natin kayang ikumpara ang ating sarili. Hindi natin kayang ipantay sa Diyos. No? Sabi nga po doon sa John 1, chapter 1, 10 to 13, sabi dito, dumating ang salita sa libutan, ngunit hindi siya kinikilalang sa libutan ito, nalilikha sa magitan niya, no? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumatanggap at sumampalataya sa kanya, binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sila'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon kalooban ng Diyos. Amen. So, tayo po, hindi po sa kagustuhan natin. Lagi po sa kaparaanan ng Diyos at lagi po sa kalooban ng Diyos ang lahat, no? Hindi tayo ang tumawag, Sabi, doon nga sa, kung mabasa natin sa Genesis, kung paano yung Eva at Adan, naalala ko yung senior ni Pastor Edmond na hindi tayo ang tumawag sa Diyos, tayo ang tinawag niya nung hinahanap yung si Eva at Adan nung nagkasala. So, ganoon din po mga kapatid. So, ang lahat ang tumanggap, sumampalatay sa kanya, binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, lahat lang po na may karapatang maging anak ng Diyos. Lahat yung nag-obey sa ating Panginoon. Lahat nag-surrender, mga kapatid. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon. So, sabi nga, siya'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili kung walang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin kayang dayain ang ating sarili noon. Kahit anong gawin natin, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi po tayo mababago, mga kapatid. Wala po tayong magagawa sa ating mga sarili. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayang mabago po tayo. Amen, no? Sabi nga po doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 23, at para kay Kristo, as si Kristo naman ay para sa Diyos. Amen, mga kapatid. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay para sa Panginoon Kristo. Papurihan siya at papaglingkuhan dito sa lupa, hanggang sa kalangitan, At ang ating Panginoon Kristo ay para sa Ama. Sabi nga po, pag napapapurihan mo ang Panginoon Kristo, napapurihan mo natin ang Diyos Ama. Ano po? Ano po ba? Ano po ba yung dapat natin alalahanin? At taglay bilang anak, ng Panginoong Jesus? Ano po ba yung maging karakter? Ano po ba yung dapat na ipinamumuhay natin, Sabi nga po sa 2 Corinthians 4 verse 10, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Amen. Upang sa magitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen. Darating ang panahon, makikita natin ang kaluwalhatian ng anak ng tao kung lagi nating taglay ang pagkamatay ng Panginoon Jesus. Amen. Sabat lagi nating taglay yung sakripisyo ng Diyos, yung kaligtasan, dapat nauunawaan natin kung paano tayo tinubos ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo maliligtas, mga kapatid, sa ating mabubuting gawa, Sabi nga po sa Efeso, na hindi tayo maliligtas. Mabubuting gawa, mga kapatid. Naligtas po tayo dahil sa habag
at awa ng ating Panginoon. No? Wala tayong magagawa sa ating sarili. Kaya lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Humingi at lagi po tayong humingi ng kapatawaran, magsisi sa kasalanan, mga kapatid. No? Lagi po, wag po natin ipunin yung kasalanan natin. Wag po natin ipunin yung mga sama ng loob natin. Wag po natin ipunin yung mga bagay na naging kabigatan sa atin. No? So, halimbawa, no, sample lang po, no? Nakakit ka sa bundok, no? So, alam mo, bundok ang pupuntahan. O, magdadala ka ba ng mga bagay na kabibigatan, maging mabigat sa'yo? No? O, magdadala ka, pupunuin mo ba ang bag mo ng maraming bato? Sample sa mga buhay natin, no? Pag po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, alisin po natin yung mga burden sa buhay natin. Alisin po yung mga hinanakit. Pagpatawad po tayo ng kapwa. Paring po natin ang ating kapwa. Ibigin natin ang mga mga nagkasala sa atin. Sabi nga po, magpatawad ka para magpatawad ka ng iyong amang nasa langit. So, pag po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, aharapin po natin yung mga exchange bagay sa ating katawan, no? Sa ating buhay. Ano, para po tayo matawag ng totoong anak ng Diyos, mga kapatid. Alisin po natin yung ego. Wala po sa anak ng Diyos yan. Yung pride, wala din po. Yung galit, inaalis po yan. Hayaan po natin, tunawin yan ng Diyos. Yung magagawa ang Diyos sa atin, magitan ng kanyang banal na Espiritu na magkukonvict sa atin sa araw-araw, mga kapatid, no? Hallelujah po rin ang ating Panginoon. So, nandiyan na po, medyo nasa labas po kami, no? So, magsikap po tayo maging kalugod-lugod sa Diyos, no? So, yung mga itis basis bakit sa ating mga buhay na nagiging laso sa ating puso, alisin po natin, no? Gawin po natin makipakinabang ang ating buhay. Ano po? Ang buhay po natin napakaikli lamang. Kung mapapansin niyo po ang araw, isang linggo, no? Mga kapatid, parang 3 araw lang. Ang bilis ng oras. Kaya mga kapatid, wag po natin taksayahin na ang panahon na pagkakatawag sa ng ating Panginoon sa oras na ito, no? O rin ng ating Panginoon, no? Ang buhay po natin ay mahalaga, mga kapatid sa ating Panginoon. So, gamitin po natin ang ating buhay sa pakit-pakinamang, sa kalugod-lugod, sa kalugod-lugod, kapuri-puri para sa ating Panginoon, no? Paalala natin ng ating Panginoon kung babasahin po natin sa 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. Sabi po dito, huwag niyo ibigin ang sanlibutan o mga bagay na makasanlibutan. At umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng sanlibutan ay pagdanasan ng lamang. Ang pag-inasa ng mga mata at mga pagkamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawalang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pagdanasan ng tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito po yung assurance natin sa ating Panginoon, mga kapatid. So, gawin po natin yung nararapat. Ano, mga kapatid, paano po ba natin mauunawaan ang kaharian ng langit? Paano po ba natin mauunawaan kung paano nangungusap ang ating Panginoon sa ating buhay? Mga kapatid, tayo po ay matutong laging mangusap sa ating Panginoon. Manalangin, mag-surrender, magbasa ng salita niya, mga kapatid, para magkaroon po tayo ng katotohanan ng pangunawa. Kasi po, hindi po natin nauunawaan ang mga bagay-bagay kung wala magpapaunawa yan. Yan po ay sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi nga pa, ano po sumunod sa kalooban ng Diyos? So, sa isang Kristiyano, sa atin po, ando na yung pagtitiis, long suffering, talagang susunod ka, sabi nga, unahin mo lagi si Lord. Kasi po, minsan, sa buhay natin, mga kapatid, minsan kahit, di ba sabi nga, yung katotohanan ay masakit pag napapalo. Pero, mas naisip mo ba bang, na hindi na gawin mo yung mga bagay na yun. Di po ba mas gusto mo yung magpaturo? Di po ba mahal tayo ng Ama natin? Kaya nga po tayo mga anak na mapapalo tayo pag tayo na nga nagagawang mali sa ating mga buhay, kung hindi natin isusurrender ang lahat sa Kanya. So, ang pagkatama ng ating Panginoon, mainam, may mga bagay tayo na kailangan natin itawan para din natin mahirap, may masasaktan tayo. Pero may kailangan itama ang Lord. May mga conviction tayo, mga kapatid, sa buhay natin. Kung ano yung paano nangungusap ang ating Panginoon. Sabi nga po, magpasakop po tayo sa ating Diyos, Sabi nga po, wag po palabas na pamumuhay, wag po natin palabas ng lang ating pananampalataya. So, hayaan po natin talagang totoo ang ating paglilingkod sa Diyos. Sabi nga, kaya mong dayain ang kapwa mo sa harapan mo, kaya mong dayain lahat. Pero ang Diyos hindi mo madadaya, Alam niya ang lahat, Basahin po natin First Pedro chapter 3, 11 to 12. Sabi nga, ang
Ang masama ay iwasan na at ang gawin ang tama at lagi magsikapan ang buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Amen? Maging masigasig po tayo sa paggawa ng ikalulugot ng ating Panginoon, yung ikabubuti, yung ikaluluwalhati, yung ikapupuri ng ating Panginoon. No? Sabi nga, no, magpasako po palagi tayo sa Diyos. Lagi po tayo magpasako. Lagi po natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ano? Igalang po natin ang ating Panginoon sa Kristo na mula sa ating puso, sa isipan, bilang Diyos. So yun nga po, lagi po natin iwasan ang pagnanasa ng laman. Hayaan po natin lamang yung espiritu natin na nakaalam sa Diyos. Kasi God is spirit and truth, mga kapatid. So, mga kapatid, pag po tayo palagi inisip lang natin yung sarili natin dito sa mundong ito at ang ating espiritu ay nagkukulang, alam niyo mga kapatid, para tayo tigang, kumbaga sa puno natutuyo, pag po tayo ay hindi nakakapag-aral sa salita ng Diyos. Although na hindi tayo nakakonect sa Diyos, talagang kailangan nakakonect ang bawat isa sa ating Panginoon. So, nasa na ba ako? Sabi nga po, chapter 1, sorry lang po. So, yun. Sabi nga, yun nga, sabi nga po, sabi nga sa natin, at ang sabi nga, ang Panginoon sa Kristo ay ang ating Diyos, sabi nga doon ang kautusan, ang silbi ng kautusan ay, sabi nga doon sa Galatia, ano ba ang silbi ng kautusan sa ating buhay, Sabi, dinagdag ito upang ipakita kung ay Galatia 3 verse 19, kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang dumating ang anak ng pinangakuan. Ibibigay ang kautusan sa pamamagitan ng anghel sa tulong na isang pamamagitan ang ating Panginoon sa Kristo. So, ang ating Panginoon sa Kristo. So, siya talagang ibibigay ng Diyos para sa atin, So, yun naman po inahayag at hindi limit sa inyo, So, palaging paalala sa atin ng Panginoon, Sabi nga po sa ano po ba yung kasalanan, mga kapatid? Di po ba ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan? Sabi po ba, di ba po ba pagtakot ka sa kamatayan, ito ay takot ka sa kaparusahan. So, nanatili po tayong naandoon sa ating Panginoon. Sabi nga sa mga awit 14, verse 1 to 3, wala namang Diyos, sabi nga po, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masama, kakilakilabot ang mga gawa. Walang gumawa na mabuti, wala. Sabi nga po doon sa awit, At, wait lang po. Nagmamasid siya mula sa itaas, ang kataong ay kanyang sinisiyasat. Hinihingan ko may taong marunong pa na sa kanya gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masama. Silang lahat. Walang gumawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man, wala. So, talagang yung noon ay talagang, talagang wala, talagang halos pasama ng pasama. Ang mga kapatid, sa mundong ito, balansin niyo po, mas lamang yung masama, kaysa mabuti. Bakit? Kasi, mas iniibig nila ang makasalibot ang mga kapatid. Sabi nga, ang maliligtas, sabi doon sa ang mapapahamak ay sindami ng buhangin. Mga kapatid, nakakapanlo mo, kung sila ay hindi sa mga tinawag na anak ng Diyos. So, tayo bilang mga nag-aaral sa salita ng Diyos, pagkikapin ko talaga natin na yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay talagang, tawag doon, ay talagang sa atin ikarapat-dapat, mga kapatid. Nakaka-bless kasi isa tayo doon sa mga tinawag, mga kapatid, na nag-aaral sa salita ng Diyos. Sabi nga, sabi ko sa John 17, verse 24 to 26, sabi nga, ang mga minamahal ng Diyos Ama ay ang anak pagkapamagitan sa mga tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi nga sa 24, Ama, sila ibinigay mo sa akin ang nais ko'y makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalawalhati ang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago palikain ng baby. Makatarungan ng Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy kong itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili sa kanila. Amen,
Ang pagmamahal ng ating Panginoon ay mananatili sa atin at tayo mananatili sa Kanya. Ano? Amen? Napakasarap ng pangako ng Diyos. Ano? Na tayo tinawag niyang mga anak ng Diyos. Amen, no? Napakabuti, ano, mga kapatid. So, ate pong, wag po tayong hingi na lang hingi sa Diyos. Ano? Ate pong pagsikapan, maging sana karapat dapat tayo, ano, mga kapatid, pagkapili sa atin ng Panginoon. Karapat dapat tayong tinawag ng mga anak niya, no? Upang hindi po tayo mahihiya, tumarap sa ating Panginoon pagdating ng panahon, no? Sabi nga po, no, maging masiyasat po tayo palagi sa ating mga buhay para po sa ating Panginoon. So, sabi nga po doon basahin po natin yung chapter, nasa na ba ako? 7. Sabi nga dito sa ating pinag-aaral, mga anak, chapter 7 po tayo. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino man gumagawa ng matuwid, ay matuwid tulad ni Kristo. Amen. So, mga kapatid, nakikita yun sa ating mga ipinamumuhay. No? Kung tayo matuwid lang lumalakad sa salita ng Diyos, ano? So, yun nga, wag po tayong palinlang. Sabi nga, maging masiyasat tayo mga kapatid sa pagmasid, ano? Sabi nga, maging karapat-dapat tayo at kalugod-lugod palagi sa ating Diyos na banal. Pagsikapan po natin ang buhay na mapayapa. Lagi po tayong pasakop sa Diyos, mga kapatid. Ayun po, dapat po matutuwid ang ating mga gawa, ano? Yung laming kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, basahin po ito, number 8. Amen. Sabi dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. 8 to 10 po. Sabi nga po dito, ang mga nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat sinuman, simula pa'y nagkasala ng Diablo. Kaya naparito, ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanilang minghi mula sa Diyos. At dahil sa Diyos ang Ama, nila hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito rin na makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umuibig sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. So, katotohanan ang sinasabi ng Diyos dito. No? So, mga kapatid nyo na ang Diyos kasi talagang matuwid siya ang hatol niya. Nakikita sa kanyang katotohanan. So, ano po ba yung makasalibutan ng pamumuhay? So, sabi nga dito, no, sa Santiago 3, verse 14 to 16, ngunit kung nagkahari sa inyong puso ang hindi, makasariling hangarin, huwag ninyong pagmalaki, at huwag niyo ipakaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan hindi galing sa langit, kundi nakalupa, makalaman at mula sa demonyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit, ay makasariling hangarin, naghahari din yun ang kaguluhan at lahat ng uri na masamang gawa. Amen. So, alam niyo mga kapatid, pagka talagang makasalibot, talagang kitang-kita sa kanilang mga ginagawa, kitang-kita sa kanilang sinasabi na pinamumuhay, mga kapatid. Kahit, sabi nga, di po ba ang tayo pipinisa ng Panginoon ng kanyang ng kaluwalhatian, ng kanyang kabanalan. Kaya po naging anak tayo niya, no? Dahil sumusunod. Sila po, ang bihis po nila ay makasalibutan. Makikita mo po yung kung ano yung kanilang mga itinikilos. Talagang mauunawaan mo na talagang sa mundong ito, talagang hindi talaga sila tumatanggap ng katotohanan. Kapag sabi nga po tayo ay ang mga sapagkat ito'y makasalibutan sa kanilang mundo ito. So, baga, tayo po ay makalangit. So, tayo po talaga ay nasa Panginoon. So kumbaga tayo hindi sitigan dito, Kumbaga, temporary lang po tayo lahat na tumanggap sa ating Panginoon na tinawag niyang mga anak, mga kapatid. So, yun nga po, sabi nga po, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakas sapagkat natili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. Ano po yung nananatili sa atin? Ano po? Yung kanyang banal na espiritu, mga kapatid. Ano po? Yun ang binhi, ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung salita niya. Kaya po kayo nagpapasakop sa ating Panginoon Kristo at nananalig sa iyong banal na espiritu, mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya po yung mga walang banal na espiritu at hindi tumanggap sa ating Panginoon at hindi nagsisi, may kapahamakan po ang kanilang sasapitin. Sabi nga, nakahanda na ang kalaykay. So, kumbaga, inihiwalay na. Kumbaga, hiwalay na ang matuwid. At kumbaga, matuwid at saka yung masasama. So, talagang hindi, kumbaga, sa Genesis, sabi nga doon,
kung paano pinaghiwalay ng ating Panginoon ang dilim at liwanag. So, ganoon din po tayo mga anak ng Diyos. No? Inihiwalay niya ang mga totoong anak ng Diyos, totoong mga nagliliwanag, totoong ilaw at asinang sanlibutan. Ito mga kapatid. Sabi nga po sa pamumuhay makalangit, sabi nga po dito na, sabi nga, ang marunong sabi nga po, ang marunong at nakakaunawa sa pamamagitan ng wastong pamumuhay ay bunga ng pagpakumbaba, karunungan, may pag-ibig, may banal na takot sa Diyos at pusong masunurin. Amen, no? Yan po, meron po talaga ang tunay na lingkod ng Diyos. Nandun yung kababaan loob, marunong sumunod at may banal na takot sa Diyos. Yan po talaga yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung sa way ng kanilang pananalita, sa way ng kanilang pakipag-usap, sa way ng kilos nila, sa pananamit, sa lahat ng ating gagalaw at kilos, andun yung makikita talaga kung ano yung talagang kung nasaan ka namumuhay. Kung ikaw ay namumuhay sa makasalibutan ito, o namumuhay ka sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Santiago 3, verse 17 to 18, ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa. Amen. Hindi nagtatanging, hindi magkunwari. Ano po? Namumungas ng katwiran ang binhi ng kapayapaan. Itinakaling ng taong ibigin sa kapayapaan. Amen. Diyos ay kapayapaan. Diyos ay pag-ibig. Siya po ang Diyos ng kaamuan. Siya ang Diyos ng lahat. No? Sabi nga po sa verse John, chapter 3 to 10. Ano po? Yun nga po yun. Sa 10, sabi nga po, dito natin nakikilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino mga anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Amen, mga kapatid, no? So, puri ng ating Panginoon. So, alam niyo ba mga kapatid, bago po tayo gamitin oras na ito, so, maraming pagsubok, pamilya. At alam niyo ito mga kapatid, na talagang ang pag-ibig, talaga ipag-uunawa ni Lord kung ano yung gaano kalalim ang salitang pag-ibig sa mga totoong anak at lingkod ng Diyos, no? So, mga kapatid, bawat circumstances ng ating mga buhay, lagi po yan may paunawa ang ating Panginoon. Lagi po yan may itinuturo, mga kapatid, no? Dahil po natin sa 1 John, chapter 4 to 9, 1 John, chapter 4, verse 19 to 21. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ay ang unang umibig sa atin. Sabi nga po, ang nagsasabi, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung kapatid ang kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya iniibig ang Diyos na hindi niya makikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ng Diyos, ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Forgive, lagi po natin mahalin, forgiveness and love. Yan po lagi ibinibigay at itinuturo sa atin ng ating Panginoon, na maunawaan natin ano ba yung kahalagahan kung bakit ka binigyan ng Panginoon ng pag-asa, bakit ka ba niya tinawag, ano ba yung purpose mo dito sa mundo ito, ano ba yung kahalagahan ng buhay mo, mga kapatid, mahalaga ang buhay ng bawat isa sa ating Panginoon. Sabi nga po, wag po tayo lagi magbabalat tayo sa ating pananampalataya, sapagkat iyan po ay nakikita ang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Marcos 11, chapter 25, 26, kaya kapag tayo tumayo upang manalangin, patawarin mo ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ang inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. So amen mga kapatid. So, katotohanan, no, mga kapatid, pag po tayo ng mga dinadala sa ating mga buhay, lalong-lalo po tayo kung magbabahagi ng salita ng Diyos. Gusto po ng Panginoon na dumudulog muna tayo talaga sa Kanya. Andun yung nagsisisi tayo, andun yung humihingi ng kapatawaran, hanggang andun po yung nagpapalinis po talaga tayo mga kapatid. So, para po tayo, karapat dapat maging tawaging anak ng ating Panginoon. So, sabi nga po sa Colossus 3, verse 13 mga kapatid, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo. Kanino magpatawad kayo gaya ng magpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Kung dito yung pag-ibig, sendo pa rin ang pag-ibig, yung pagpapatawad, no? Kaya magpapatawad sa atin ng Panginoon, kung basahin ko rin dito sa Colossus 3, verse 3, chapter 3, verse 12. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya, para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at
kapag iis. Amen. So, maging karakter po natin yung mga kapatid, no? So, ang mga anak ng Diyos, lagi natin nauunawa kung ano yung bahagi natin, no? So, dapat laging ang mga karakter natin ay yung nasa kalugod-lugod at yung sinasabi lagi ng salita ng Diyos, ano, makita sa atin yun. So, nga po yun. Ako magtapos, mga kapatid, paalala lagi, ano? So, sabi nga, lagi ito po yung muling, paalala po lagi sa atin ng ating Panginoon. Mamuhay kayo ayon sa Espiritu, mga kapatid. So, sabi nga, at hindi niyo pagbigyan ang paglalasan ng laman, mga kapatid. So, paalala po lagi ng ating Panginoon, mamuhay po tayo sa banal na Espiritu, ano, mga kapatid. At pag natin laging pagbigyan ang paglalasan ng laman. Sabi nga po sa Galatia 5 verse 24, at pinangako na sa amen, hallelujah, at pinako na nga sa krus ang ipag-isa kay Kristo, Jesus, ang kanilang laman at masamang hilig nito. Sabi nga, mamuhay kayo tayo sa Espiritu, ano? So, tayo po mga kapatid, pinako na ang ating kasalanan sa krus. So, lumakad po tayo sa kabanalan ng ating Panginoon sa kanyang salita, kung paano po niya tayo tinuturuan araw-araw, kung paano po tayo niya ginagabayan, kung paano, ano po yung conviction palagi, no? Lagi po ang conviction ng Panginoon, yung ikabubuti at ikaliligtas ng mga kapatid. Sabi nga po sa Galatia 5:22 and 23, paalala mga kapatid, ito yung bunga ng banal na Espiritu na dapat palaging nasa ating mga kapatid, no? Para po tayo mamuhay sa Espiritu, mga kapatid. At para po tayo masabing totoong anak ng Diyos, ano? Sabi nga doon, dapat po makita sa ating pag-ibig, mga kapatid, yung bunga ng banal na Espiritu, kagalakan, pagtsaga, kabaitan, mga kapatid, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili, ano? So, mga kapatid, yun lang po ang aking na ibabahagi sa iyo, mga kapatid. At yun po, tayo po ay patuloy pong magpagpapok sa atong Panginoon para po tayo karapat-dapat na tawagin ng anak ng Diyos. Purihin ang ating banal na Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Amen. So, manalangin po muna ako o dakilang Diyos namin banal sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa dumaloy sa aking mga labi, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagmumula sa makalangit na karunungan at kaalaman, Lord God. Papurihan ka at ikaw ang aming sinasambay. Ikaw lang makita sa aking buhay. Ikaw ang tatanggap ng kapurihan. Ikaw ang tatanggap ng katagumpayan. Ikaw ang tatanggap ng kalwalhatian at kabanalan. Kapagkat ikaw, Panginoon, ang naging sentro ng aming pag-aaral na ito, Panginoon. Ikaw ang tumayo sa aming kalagitnaan. At ikaw, Panginoon, ang nagsalita sa aking mga labis, pamagitan na iyong banal na Espiritu, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama sa aming pag-aaral, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na patuloy mong kami tinuturuan, Lord God. Dalangin po rin po, Panginoon, na ito'y tumimo, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Na ito'y maging pataba, Panginoon, sa kanilang puso, sapagkat kami po, Panginoon, kung wala ang iyong salita, paano kami lalakad, Panginoon, sa katotohanan. Hallelujah, Lord God, patuloy po ako, Panginoon, na lumalapit, nagpapakumbaba iyong labang lingkod, at humihingi ng kapatawaran sa aking mga nasambit sa aking mga pagkukulang, Panginoon, sa aking kasalanan, Lord God. Patuloy mo kasi sa atin at saliksikin sa aking mga kasalanan, kung ito man hayag at lihim, nagyat hindi sa aking mga pagkukulang, naisip o nasabi, Lord God. Ako, Panginoon, palagi mo hugasan na iyong makapangyarihang banal na dugong mula ulo hanggang pa, mightily and powerfully, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, ikaw lang ang maitatag. At Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, na iyong salita, Lord God. Alam ko, Panginoon, na may ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At meron ka pa, Panginoon, na pagkakatawag sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Ako po, Panginoon, na nagpapasalamat na nanggamit sa oras na ito, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang gumamit, Panginoon, na tumawag, Panginoon, maibahagi ang iyong salita. Kaya, Lord God, makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa ibinigay mong pangunawa, habag at awa, Panginoon, sa pag-ibig na napakalaki, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa binahagi sa iyong salita, Lord God. Ikaw ang napapurihan, kapasalamatan, at madakila mula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain po, Panginoon. Ikaw ang aming naitaas, Panginoon Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen po. Back to you, po. Amen. Thank you so much, kapatid, Sister Christine Bilan,
sa binahagi mo pong salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord sa buhay mo, kapatid, and God bless you. Okay po, so bago po ang lahat, ay tatawagin ko muna po yung ating kapatid na siya pong mananalangin kay Sister Christine. Ang ating pong kapatid si Sister Lynn Sasante. Sister Lynn, God bless you po. Sister Lynn? Sister Lynn, naka-mute pa po kayo, kapatid. Baka nagsasalita na po kayo. Amen. Sister Lynn, narinig niyo po kami, kapatid. Okay po, baka po busy yung ating kapatid. Sino pong maaaring manalangin para po kay Sister Christine? Sorry po, nagdadrive pa po ako. So, Okay po. Okay po, kapatid. Ingatan ka ni Lord sa iyong pagbabiyahe, kapatid. Sa iyong pagdadrive. Amen. Pastora Lucy, pwede po kayo mag-pray? Mas Pastora, wala si Pastora. Sister Emerina, kung available po kayo, pwede po kayo mag-pray kay Sister Christine. ako na lang, sis. Kapatid Talo, thank you so much po. God bless. Yan. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa banal mong salita namin na inihayag, O Lord, ang aming kapatid na si Sister Christine, O Lord. Salamat po sa buhay niya na patuloy niyang pinapagamit, O Lord, sa paghayag na inyong mga salita, O Lord. Purihin ka amin at tagilait ka, aming Diyos. Sa gabing ito, Lord, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Christine. Patuloy mo pa siya, O Lord, na palaguin at gamitin mightily and powerfully, O Lord, dito sa aming kongregasyon. Lalo na po, Lord, sa Bible study Zoom. Salamat po sa buhay niya, O Lord, sa ministry na ipinagkaloob mo sa kanya, O Lord. Hallelujah. Sabi mo siyang bigyan ng karunungan, O Lord, ng kaalaman, para maihayag niya, O Lord, na maunawaan ng lahat, Panginoon, sa mga salita na kanyang inihayag, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, patuloy mo siya, O Lord, na ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, lalo na ilayo, O Lord, sa kasamaan at maging sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Ilayo mo siya sa anumang hadlang ng mga kaaway, Panginoon. Hallelujah, maging sa kanyang family na malayo sa kanyang anak, O Lord. Patuloy mong ingatan din, O Lord. Hallelujah. At naway, O Lord, dalangin ko, O Lord, na naway ang kanyang mga unsaved loved ones, O Lord, ay tunay na makakilala din sa inyo, sa anumang kaparaanan ninyo, Panginoon. Patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo, O Lord, kung paano maabot din, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, takilain ka, O Lord. Ikaw ang maghari sa kanyang buhay, Panginoon, sa araw-araw, O Lord. At naway makita sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Ang buhay niya na siyang patuloy niyang ginagamit, O Lord, ay tunay na magliwanag, Panginoon. Makita, O Lord, ang buhay niya at ito ang encourage, O Lord, ang bawat isa, Panginoon, sa buhay, O Lord, na binago mo at dinala mo sa iyong plano at purpose mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat po, Diyos. Patuloy kong tinataas din sa inyo si Sister Christine, Panginoon, na ang kanyang family, O Lord. Hallelujah. Bagamat hindi sila magkahiwalay, Panginoon, dalangin ko, O Lord, na darating ang panahon, Panginoon, ng kanyang anak, mga family, Panginoon, ay darating ang araw na, O Lord, sama-sama sila, O Lord, at patuloy na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa buhay niya, O Lord, Sister Christine, O Lord. Salamat po at ginagamit mo ang kanyang ministry, ang kanyang ministry na pinagkatiwala mo sa kanya. Lalo na, O Lord, na sa paghahayag ng mga salita, Panginoon, ay tunay na encourage pa, maging channel of blessings mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Diyos, at
sa buhay na ito ni Sister Christine, Panginoon, patuloy namin ipinagkakatiwala na magamit pa siya, O Lord, ng maraming taon at tunay na lumago pa siya, Panginoon. Hallelujah. Maghari ka sa buhay niyo, Panginoon. Salamat po at ikaw ay yung maitaas, O Lord, sa bawat ginagawa niya. Ikaw ang tunay na maparangalan, O Lord. All the things that she is doing, O Lord, that you alone, O Lord, ang mag-glorify. Salamat po, O Diyos, sa inyo lamang papurit, pagsambat, pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless. Thank you po, Sister. Amen. Thank you so much po, Tita Luz, sa inyo pong panalangin para po kay Sister Christine. God bless you. Amen po. So, babatiin ko lang po ang hindi ko po nabati kanina. Lahat na po. Amen po. Mari po kong pasag muna ako kasi si Lola inabot ng pag-iwi.